na araw dahil nag-aalarma na nga yung mga tao na may mga malaking dayaan. Even ako, nag-receive ako ng information na for sale talaga ang halalan at may mga nag-o-offer ng 100 million sa mga senador. Kung gusto mong manalo, magbabayad ka lang ng 100 million ay ipapanalo ka. On your part sa iyong pakikipaglaban dyan, ano ang latest? Ito ngayon, Ate Claire, mga kababayan, kaya pinili ko nga dito ako dadaan sa kay Ate Claire kasi para we can reach out to more Filipinos abroad and here in the country para mapaabot talaga natin to sa ating mga kababayan because mainstream media is really complicit dito sa mga pagtatakip nito ng sindikato sa COMELEC and of course, itong mag-asawang bangag na nasa Malacanang. Anyway, Yes. mga kababayan, Ate Claire, para po sa inyong kalaman, ito mga araw na to, beginning siguro kahapon, or May 5, 6, 7, a few days before the elections, i-deliver na yung mga makina, yung automated cheating machines ni George Garcia. Kasi binago nila yung pangalan eh. Dati vote cheating machines, ngayon automated cheating machines, cheating pa rin. Mga kababayan, linawin natin ito. I will not call that by its kung anong tawag nila dyan because nawala that na. Medyo naghang ka kanina, no? Sige, tuloy-tuloy, Attorney Glenn, medyo naghang tayo. Go ahead. From the start. So I will never call those machines what they call it, but let's should call it what it actually is. It's a cheating machine. So automated cheating machines nila George Garcia ng COMELEC, dinideliver na yan ngayon sa mga polling centers, sa polling centers. Tapos dadalhin yan doon sa mga polling precincts. So ang polling precincts, ito yung classroom, mga kababayan, para maintindihan po ninyo. Ang polling precinct, ito yung classroom. Ito yung clustered precinct. Dati kasi established precinct yan, yung mga maliliit pa yung presinto sa mano-mano pa. Tapos cluster nila, so naging clustered precinct. Yung clustered precinct na yan, nasa loob ng polling center. Ang polling center, yun yung eskwelahan. Ang polling precinct, yun yung classroom. Okay? So, maintindihan ninyo ha. Polling center, ang eskwelahan yan. Ang polling precinct, ang classroom na nasa loob ng eskwelahan na yan. So, yung mga makina, diniliver na yan ngayon. And then, nilagay yan temporarily doon sa polling precinct, sa classroom, para magkaroon ng final testing and sealing. Okay. So, sa final testing and sealing procedure, nandoon na yung mga poll watchers, yung mga accredited poll watchers, magbabantay sila, i-initialize yung makina. Then may 10 test ballots yan. So magti-test sila. Yung 10 test ballot, isa-isa ipasok doon sa makina. And then i-check nila doon sa resibo. And in this case, i-check din nila doon sa screen. In this case, ang tinignan daw nila election return na nasa screen. So, hinanap nila doon yung ballot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay. Pagkatapos niyan, i-resiro ulit yung makina and then walang transmission. Hindi magtitest ng transmission. Ang transmission ay sa araw lamang ng halalan. Pero yung 10 test ballots, tinitest talaga yan yung kung tama ba ang resibo, tugma ba doon sa balota, ang tugma ba doon sa election return, para malaman natin kung mapagkatiwalaan yung vote cheating, yung automated cheating machine. And in this case, hindi nga talaga. Nandaya talaga. Kaya nga ang title natin, Huli ang Dayaan ng COMELEC. Kasi huling-huli talaga. So, ang nangyari nito mga kababayan, this is a case in Butuan City. Matagal ko nang sinabihan ang grupo ni Ching Plaza kasi si Brigadier General yata siya sa reserve. Tumakbo siya ng mayor ng Butuan City. So, pinasabi nila sa akin kung pwedeng sinabi ko sa kanila na totoo yung dayaan. Matagal na yon. So, walang nangyari doon. And although they told me to come and help them, hindi naman ako pumunta. Kasi hindi naman na-finalize yun. Then kagabi, I received 3 calls from 3 different persons about yung nangyari kahapon. Nag-final testing and sealing kahapon
sa Butuan May City. 6. Okay. May 6. Oo, May kasi 6. Okay. yung kina Christine Takahashi, yung tumatakbong mayor ng Lapu-Lapu City is today ang final testing and sealing. So iba-ibang dates yan. 5, 6, 7, 8 just before the elections. So ang sa Butuan is kahapon, May 6. So Okay. apparently, nagpadala sila ng kagabi, they called me at 10 o'clock na yata yun eh. Nag-uusap pa kami. So ang sabi ko sa kanila, okay, inireport nila sa akin yung nangyari sa testing and sealing kahapon. So ang sabi ko, may rally kami sa COMELEC, pwede kong ipalabas yan sa publiko, and then of course naisip na kita, mag-live kami ni Ate Claire pagkatapos ko sa COMELEC. So kanina nag-rally po kami sa COMELEC at tingnan po ninyo yung video ni General Romeo Poquis. Romeo Poquis po yung kanyang... Share natin mamaya. Romeo Poquis, P-O-Q-U-I-Z. Romeo Poquis. P-O-Q-U-I-Z. Yung sinabi ko, pinost niya. Siya kasi actually, Ate Claire, ang Intramuros administration ayaw ng mga rally-rally. Pero inako ni General Romy yung lahat ng responsibility. Kaya nabigyan kami ng permission. So nakapag-rally kami kanina, bukas and until Friday. So kung gusto po ninyo, mga kababayan, malapit lang po kayo. Kung gusto po ninyo, dumalo po kayo doon sa rally para makita naman ng COMELEC na interesado tayo na malinis yung eleksyon natin. Oo, so ngayon, ang sabi ko sa kanila, i-take up ko to sa rally and then kami ni Ate Claire sa hapon. So ito na ngayon. Pero kailangan ko ng ebidensya. Hindi pwedeng kayo-kayo lang magsabi sa akin, I need the evidence. So, alas 2 ng umaga, pinadala sa akin itong ating ipapakita ngayon sa ating mga viewers. Oo. Pinadala yung isa alas 2 ng umaga, tapos may nagpadala ulit alas 4 ng umaga. And then, tinawagan ko talaga si John Ray. Si John Ray kasi, John Lee. Si John Lee kasi ang poll watcher na nandoon. So, sa Butuan. Sa Butuan. Sa precinct number 240. So, hindi ko talaga tinake up yung issue sa rally and even today sa atin, Ate Claire, hanggat hindi ko makausap yung testigo. Kasi si John Lee ang watcher doon, siyang testigo. Siya talaga testigo nito. So, binerify ko muna yung report niya, yung ipapakita natin sa ating mga kababayan ngayon, and then tinanong ko pa siya about other circumstances, and then eto na. So, papakita natin yan later, pero ito yung story. So, ang nangyari, nag-testing and sealing kahapon doon sa precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. So, ito yung details, mga kababayan. Precinct 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Okay. Ang test ballot na binigay kay John Lee is test ballot number 9. Kasi sabi ko nga, 10 sila. 10 yan. 10 test ballots yan. 10 ballots, so, yes, 10 test ballots. So, test ballot number 9, ang sinid niya ay si Ching Plaza for mayor. Si Ching Plaza for mayor plus 8 councilors. Kasi hindi kompleto. 12 dapat yan eh. So, 8 lang ang konsihal ni... 8 or 9. I forgot, makikita natin dyan sa... Under her, okay. Under her. So, sabihin natin 8. Si Ching Plaza for mayor, and then 8 councilors. Kasi hindi nga kompleto. So, in other words, syempre, poll watcher siya. Both straight siya sa grupo ni Ching Plaza. Diba? Yes, yes. Both straight siya. Kahit na yung straight is maiksi, both straight pa rin siya. 1 mayor, walang vice mayor, plus 8 councilors. Nang lumabas yung resibo, kinumpara niya. Sakto naman. Tama naman yung resibo doon sa balota. Ang problem, at dito natin matutukoy kung saan talaga ang daya nila. Nung tiningnan nila yung election return, hinanap yung ballot number 9, ang lumabas doon sa election return sa screen ay si Lau Fortun, ang kalaban plus 12 councilors. Oh my God. So yan ang nangyari. Ulitin ko, mga kababayan, para malinaw sa inyo. Test ballot number 9.
Ang nag-fill up ay poll watcher na ang pangalan ay si John Lee. Makikita naman nyo dyan yung kanyang pangalan. Pinirmahan niya yung kanyang report. Yes. At kinausap ko siya, ni-interview ko siya, and then, ang sinid niya for mayor ay si Ching Plaza, walang vice mayor, at 8 konsihal. Tumugma ang kanyang balota doon sa resibo. So in that regard, walang daya. Oo, walang daya. Hindi nakita yung daya. Si Ching Plaza plus 8 councilor pa rin sa resibo. Pero nung tiningnan nila yung election return doon sa screen at hinanap nila ang ballot number 9, ang lumabas doon ay si Lau Fortun for mayor plus 12 councilors. So iba, opposite. Opposite ang lumabas. Ang kalaban ang lumabas doon sa election return. As they saw it in the screen, hinanap nila yung ballot number 9. So ngayon, nagkagulo na. Ang sabi ng teacher, sige, bigyan ulit kita ng isang test ballot number 10. Ito, pangalawa. So kanina yung sinabi ko mga kababayan, test ballot number 9. So test ballot number 10, binigay sa kanya at sinabi, i-shade mo yung dalawa. Kumbaga, i-overvote mo intentionally. So, ang ginawa ni John Lee, sinade niya si Ching Plaza at sinade din niya si Lau Fortun. Okay. Pero ang konsihal niya, 8 pa rin konsihal ni Ching Plaza. So, ang mayor lang, kasi ang mayor, isa lang naman iboboto mo. Isa lang naman iboboto mo. Pero, this is already test ballot number 10. Kanina, number 9 yun, ha? So, number 10, sinid niya yung 2 mayor, si Ching Plaza at saka si Lau Fortun. Pero ang konsihal, kay Ching Plaza pa rin yung 8. Again, tugma doon sa resibo, overvote. Ang mayor, kasi overvote, 2 ang binoto eh. Tapos nandun yung konsihal. Pero uli, nung binuksan nila, nung tinignan nila yung election return, doon sa screen, hinanap ang ballot number 10. Ang lumabas ay hindi overvote. Si Lau Fortun ang binoto plus 12 konsihal. Oh my God. Oo. So yan, dokumentado yan. Dokumentado yan. Kaya huli ang dayaan ng COMELEC ngayon, mga kababayan. So, Ate Claire, ipakita muna natin yung reklamo ni John Lee. Unahin natin yung page ng COMELEC. Bago ko muna ipakita, brother. So, talaga palang nakakabahala at nakakatakot dahil yung mga online voters, yung mga OFW natin, na yung iba happy sila na nakita nila yung result, sa kanilang binoto natugba na lang, pero syempre wala silang access dun sa electoral returns, right? So, maaaring ito na yung nangyayari. Doon ang daya. Kunyari, bibigyan ka ng tamang printed voter receipt, pero behind that, binago ng makina. Binago niya. So, kumbaga, hinausaw ng makina. Pinakita sa'yo, ito yung balota mo, ito yung voter receipt mo. Tugma, di ba? Pero pagkatapos nun, dinoktor na ng makina at iba na ang binigyan ng boto. In this case, exactly, yun ang lumabas. Sa election return, nung tiningnan nila doon sa screen, hinanap nila yung ballot number 9, hindi si Ching Plaza ang nandun, kundi si Lau Fortun, plus 12 konsihal. 8 lang ang binoto niya. Then sa ballot number 10, instead of overvote, kasi 2 ang sinid niya for mayor, si Lau Fortun pa rin ang binigyan ng boto plus 12 konsihal, na hindi naman niya binoto yung 12. 8 lang 8 na konsihal ni Ching Plaza. Mga kababayan, ito po yung final ni John Lee. Ito po yung final ni John Lee. Ang pangalan po niyan ay Certificate of Challenge Protest and Decision of the Electoral Board. Certificate of Challenge Protest and Decision of the Electoral Board. So nandyan po, Clustered Precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Andyan yung pangalan niya, John Lee T. Bulakdako? Buladoko. Okay. John Lee T. Buladoko. Mas klaro doon sa isa. Buladoko, okay. So,
Agusan del Norte. Oo. So, Okay. ang nakalagay, please see the attached document. Sa pinirmahan pa niya, John Lee. So, Okay. pirmado yan ng chairperson ng Electoral Board and the third member, hindi po mirma yung Paul Clerk. Baka na-busy ito. So, ito, ito. next page, Ate Claire. Ito na yun. So, ito yung sinulat, ha? Okay, O, ito, handwritten ito. Ang title is May 6, 2026, 2025 date. Official Statement on Vote Count Discrepancy during final testing and sealing precinct number 240, Barangay Santo Niño, Butuan City. Basahin na lang natin, Ate Claire, para malinaw. Sabi niya ay John Lee. Okay, ikaw na. Sige. Sige, Ate Claire, ikaw na. Ikaw na magbasa, brother. Ate Claire. Tuloy explanation mo. Okay, I, John Lee Tutor Boladaco, hereby formally document a serious concern observed during the final testing and sealing of the vote counting machine assigned to precinct number 214, Barangay Santo Niño, Butuan City. Nawala. Mga kababayan, I personally cast 2 test ballots, 2, to verify the accuracy of the VCM. The following discrepancies were noted. First, ballot discrepancy. I properly shaded, take note ha, properly shaded. I properly shaded the name of Ching Plaza for mayor and selected the complete slate of 9 councilors under Bagong Butuan. So 9 pala, hindi 8. So, 9 lang ang councilors lahat na kompletong slate ni Ching Plaza. Hindi kompleto to. Actually, kulang ng 3 kasi 12 dapat. So, pero ang ibig niya sabihin ng complete slate, lahat sila. Vote straight ito. O vote straight. Under the Bagong Butuan team. However, upon checking the election returns generated by the machine, pinaklarify ko sa kanya ito. Saan nyo chinek yung election returns generated by the machine? Ang sabi niya, doon sa screen ng makina. It instead reflected Lau Fortun as the chosen mayor and listed 12 councilors under the 1 Butuan slate, contrary to what was indicated on the actual ballot and the corresponding voter receipt. So ang balotan niya at ang resibo nagtugma, pero pagdating sa election return, binago na ng makina. Si Lau Fortun na ang binoto plus 12 councilors instead of 9. Both the ballots and the voter receipt accurately showed my intended selections, yet the ER did not. Okay. Second, ballot discrepancy. Okay. Overvote test. With the participation and approval of the BEI, ang BEI ang nagsabi sa kanya nito, members, Vilma Calio, and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was intentionally overvoted as part of testing the VCM's response. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome, Lau Fortun as mayor, and the full slate of 12 1 Butuan councilors, which did not match the contents of the test ballot. I immediately brought this issue to the attention of the Board of Inspectors, 3 BEIs present, and the school principal, Mr. Renante G. Laplana, who initially recommended returning the machines to the Commission on Elections for further evaluation. However, the BEIs resolved to continue with the manual verification of printed receipts before making any final judgment. This issue or situation raises serious concern over the reliability and integrity of the VCM, as it may constitute a potential case of electronic fraud or machine malfunction. I strongly recommend that this incident be escalated to the municipal election officer and the Comelec Regional Office for immediate investigation and resolution before election day. This statement is made to document the incident factually and to urge transparency, accountability, and prompt corrective measure
to uphold the sanctity of the electoral process. Executed the 6th day of May 2025 in Butuan City. Signed, John Lee Tutor Boladaco. Concerned citizen and observer. May contact number pa siyang binigay. Then, yung last page, yung pang fourth page, it's the second ballot discrepancy, more detailed ito. Now, with the participation and approval of the BEI, ito yung sinabi niya kanina, pero detalyado to ngayon. Vilma Calio and the presence of 6 accredited watchers, a second ballot was overvoted intentionally as part of testing the VCM's response. Again, ito na yung particular, kasi yung kanina walang particular yon. I shaded both Sing Plaza and Lau Fortun for mayor. Now, when we already checked the election returns for the particular ballot number 10, ito yung sinabi ko kanina, or the screen, on the screen of the machine, it turned out that Lau Fortun was mayor and the 12 councilors of One Butuan instead of the 9 councilors of Bagong Butuan were voted for. In other words, I voted Sing Plaza for mayor and all the 9 councilors of Bagong Butuan. Despite this, the machine again displayed the same incorrect ER outcome. Lau Fortun as mayor and a full slate of 12 One Butuan councilors, which did not match with the contents of the test ballot. Conclusion, the actual receipt shows accurate results for ballot number 2, and it coincides with the actual ballot I used for voting, but the election return showed on the machine is different. Yeah. So, Grabe. malinaw naman yung kanyang narrative. Kaya nga, Ate Claire, confident tayong ilabas tong information na to. Because malinaw yung explanation ng poll watcher, pinirmahan, at in fact, nag-file talaga ng challenge or protest. Nag-file siya ng challenge or protest.